ay thinking, na ay feeling, na ay judging, na ay perceiving. Lahi-lahi. Lahi-lahi atong pagnantaw sa kalibutan. Lahi-lahi atong pagnantaw sa katawan. O kasagaran, kasagaran, di lang simple na combination ISTJ, ISFJ, IMSJ, ISTP, INTP, 16 personalities. Karon diri sa ato, mga 30 tagabuod, dili ko kahibalo kung kinsa diri ang naa na bilong one of the 16. Kung na ako'y makita na extrovert diri, pero dapat maagi pa tao, kaya pamaagi nga ma-discover na doon sa ang combination kung paano tagi-wire sa Ginoo. Paano ano ba? Di-umor sa Ginoo. So, inapalandaan, dako puruhan yung mga lagi conflict because lahat itong palantaw sa kalibutan na ay okay. Isa ba ito? Okay. Na ay extroverted, for example, na ay engineer, na ay architect, na ay naghan. So, mo na siguro ang sulit sa Biblia, train up that child in the way he should go, and when he goes, he will not depart from it. In other words, train up that child in the way God wired him. Kung paano siya gawa sa Ginoo, nabahan na ito, i-discover siya. Yung iyang personality type, kung diha siya nato i-train, diha siya nato i-hanason. Kung ang tawag design ng architect sa Ginoo, ay ang puksa ng mga abogado. Kung ang tawag design ng pastor, ay puksa ng may nurse na. Pastor Aki ay nurse na pag sa iyo. Nurse na, hindi mo sa karoon. So anyway, okay. So, the good news is, ang conflict can bring transformational opportunity. Ako na yung underline ha. Nga ang conflict, mahimong usa ka mahimong usa ka oportunidad na magtubo ta, o mabago ta, ma-improve ta. That's the good news. It brings change opportunities. The bad news is, dili daghan kayo mga churches nga dili nila ipaglantaw. In fact, kasagaran, ang panlantaw sa uban, church health, the health of the church can be improved, or atmosphere of gloom and doom, dili nga na paglantaw sa mga churches, but sometimes, ang uban, daw gloom, daw murag ngit-ngit ang pagtalantaw nila kung may conflict. Ang uban naman, murag may kahayag. Huwag na sila'y lantaw nila murag naagin na siguro, tanong Ginoo ba? Ipalayag ka naman. So, others saw it as gloom. Others saw it as a sea na magatubo. So, depende na sa atong nagkakaroon, right? And so, may mga tao na mabut si conflict because they see that all conflict is bad. And so, katong mga nagahimo conflict, may puso ko sila, hilumod yan. Diba? Ang bala na? Malagi? Ang uban, it is risky. It is painful for both. So, andang yun. Ang uban, they don't know what to do. Diba? Lima ito, we don't know what to do. But, again, ma-bright mo ba? Sa amo sa seminary, so ka semester, sa inyo, sa oras, pretty bright na ito eh. So, dili tayo mag-resist sa ating help. Because there is always a help na imatabang yun. And so, imbis na atong likayan ng conflict, magtuon ta atong i-navigate ang conflict.
Gusto nabigit sa barway? Nabigit. Yan, ako yung nabigit, good. I-travel. I-travel, okay on. Ilakaw. Ibiyahe. Ha? Tokion. O, kana. Murag gwapo na, Tokion. Kita mo o ka ng, di ba sila plano na ay pilot o na navigator? Oh. Navigator. Ang navigator, maingon sa pilot, medyo likay kay gamay na, kina ay store sa unahan. So, likay ng plano, pilot. Following on, mas siguro taas ka gamay, kaya mo na-store sa unahan, so taas gamay ng plano, di ba? So, kung wala, in other words, atong tukion na may intensyon sa paghibalo kung sa atong plan. O basig na isolusyon sa unahan. So, it is part, conflict is normal. Ayaw nga yung normal. It is part of everyday life. And so, managing conflict creatively to bring greater health and effectiveness to the church is one of the core responsibilities of leaders. Dili kinakistorbo sa ato, di ay. In fact, bahin kakambal sa atong trabaho, isip mga pastor o mga leaders nato. Dili nato ikayan atong atubangon because una, it can bring transformational activity, opportunity. Also, it is part of our trabaho, part sa atong ministry. So, dili ikayan, ihandol lang. Oh. So, hopefully, maghahatag sa ato si Michael Herr pamaagi on sa akong pag-handle. Si Michael Herr is sa Baptist School, walang ding madlog kay Sulti Andri, isipin ko na siya. Okay? So, chapter 1. Why your church need conflict? In Paniya, conflict is too often viewed from a negative perspective, which is too simplistic. Kaya tanawang conflict yung murag samot makaubos sa oras. No, yung Paniya ng Michael Herr, ayaw tanawin ka na because hindi lang ito nagkabahin na sa iyong trabaho, kabahin sa iyong ministry, sa iyong pagkapastor, sa iyong pagka-elder, kabahin sa iyong pagka-leader. There will always be conflict. Kung na kayo sa katos ka membro, expect nimo nga na 16 diha kamatang sa personality. And so ayaw kayo, may mga panahon nga lahi nimo ang pa-approach sa problema, sa isang tao, lahi po nimo approach diri because probably lahi ang ilang pagtimpla sa Ginoo kanila. Lahi. Okay? Although it is true that all conflict can become unhealthy, it doesn't have to go that way. Depending on the underlying issues in Paniya and how people respond, conflict can actually become a healthy platform for solving problems and spiritual growth. Imagine that, Paniya. He has about 50 years of experience. Tanang mga Baptist churches dito ng mga nagkalko, siya ang ilang consult kay mga tanaw siya yung mga expert alis Michael here. Ang kauban niya si Tony Marita. Si Tony Marita, hindi siya Baptist, pero hindi siya as far as I was told is Baptist. And so, murag siya ang consultant dito sa mga grupo. Siya tawag. In Paniya, conflict can actually become a healthy platform for problem solving and spiritual growth. Sa ato, kaya conflict ay murag samot. Kaya in Paniya, ang conflict can be actually a healthy platform for solving problem and spiritual growth. It brings opportunities. And so, in Paniya, naitulog sa klase ng conflict. Ang klase natulog ka facet. Saan facet? Ganito namoy, kaya Rosario sa una. Great po. What? Kaya mga beads diha, mga facet. Pila ganit ka beads ang nasa Rosario? Pila ka beads? Naghano? O niya, dili ka bundang Kung walang hurot, yung bids ka hikap. Anyway, nakitawag ang healthy conflict na benign conflict o na healthy conflict. Na healthy na conflict, na benign conflict o na unhealthy. Kanang unhealthy, marang yung sa estudyante, marang mga cancerous na mga conflict. Kining benign, hindi na magka-cancer. Lagi, hubag Pero napoy conflict ay healthy. And then, ang healthy conflict is this. It is ang mga unhealthy conflicts when it often goes unrecognized until interpersonal disputes and church factions begin to develop.
dili nimo makita na usahay until naanay away-away. Until naanay mga grupo-grupo, naanay faction-faction. Mali tawagan yun na nasa. Then, na mga benign conflict. Those disagreements that occur because of organizational deficits. For example, kulang ang budget. Sila lagi, tagaan lagi ito pangingiyang people sa mga kami lagi dili. Resource conflict. Ba? Personal conflict. Siya lagi ito may sekretary, ako lagi wala. Conflict na siya. Or limitations. Mga logistics code ka ng kulang o ano siya na business logistics sa tuloy logistics? Ha? Logistic. Supplies. No, supplies. Okay, supplies. No, supplies. Communities. Dito lagi speakers lagi. Sa speakers sila lagi nagdagan itong bond paper sila napas na printer. Di sa ako, alam bond paper, wala printer dire. Jealousy. Gugut na, conflict na. Kung gusto mo yung mga na, itong seminaryo, dagan ito conflict. Binahin. Lagi na kung wala yung konta ang seminaryo sa haya, binahin conflict dito. Binayan. Okay. And oversight that are unintentional. Matugak po rin ako sa atong organizational chart. Oh. Because it is a chart is siya mag-overlapping. Pastor, kinsa ba yung in charge ani? Ang evangelistic chairman o ang inang chairman? Ano ba? So, dapat nabutang dito na. Ilang pa nila sa mga experts yan ng direct line, straight line, muna yung line of authority and command. Ang dotted line, broken line is advisory lang, counseling lang. Kasi man, tulog ka buok, lima ka buok ang adkong. Under sa ako, straight line, ako yung mukuman sa ila. Pero wala yung member sa adkong na mukuman sa ila kafilo adkong. Advisory lang. O siya lang mukuman sa akong pito ka adkong. Admin committee, ako lang. Dili makakaman ang BO, dili makakaman ang upat pa members sa isa. Sila relationship problem, dotted line lang. Meaning, counseling and moral advice lang. Okay? So, usahay kung dili kay tarong ato paghimog sa atong organizational charts, bugot yun. Like for example, last time, I said, gano'n wala magyapon ka about ka sa atong gate lagi ang atong promotion announcement sa atong enrollment. Okay, kung man na sir, dili, kinsa man dapat na. Ang registrar mag-announce sa schedule. Dili ang academic dean or dili ang business office ang mag-announce sa schedule. Registrar because siya ang makibalo. So, dapat ang registrar mag-connect sa academic dean, mag-connect sa program heads, o sa principal baka, o ma-announce sila sa ilahang maghimog schedule. Butang sige, butang sa friends. Kung di klaro ang gugot yun, may gani kayo naka-infra ko na yun. Nag-tips ako, sir, murang problema ko sa lisa, sir. O, sige. So, nag-meeting me, o giklaro, o gulay dapat mag-overlapping. Alam mo sa ito, diba? Kinsa man si Kwan niya o si Kwan? Kung si Piat si Kwan, wala. Wala yung mahitang makitang Kwan. Wala ang ikuan. Gobot ko ang Kwan. Conflict na. Conflict na. Okay. Naapig ito ba? Now, ang interpersonal disputes that were occurring were mainly presenting issues or symptoms. Now, kasagaran, ang atong makita is kanang tawag niya na, face value lang. Like for example, nag-away si Pastor o si Pastor Rocky, doon sila nag-away. Diba? May misunderstanding. Ang makita nato is, dili sila mag-uban sa kapihan. Kung niya mag-meeting, tingala naman ka nung marag mo-upos pa sa Pastor Rocky na yun. Problema, di ba? Communication gap na. But what you see is just representing issues. Ang nakita ninyo, simptoma lang, hilanat lang. Wala, panikita na to ang real infection sa sunod sa lawas. So, yung pa niya, dili na to tanawon ang conflict simplistically. Ayaw tanawa ang konflikto sa makita na nimo. Dapat mag-deep dive
ka. So, tanaw sa nimo. Like, for example, kung saan cause, kasagaran, ang conflict na to sa atong mga simbahan, gikan sa atong pathos. Pathos ba? Kana ba ng imong childhood experience nga kung gamay ka pa si bakon sa imong ginikanan, pagdagon nimo karon, gamay lang istorya, singki dayon because nitukar to imong pagkabata, ni gawas to imong tong the child inyo ni gawas. O halimbawa, kung gamay ka pa, kanang permit ka dili mahatag atensyon, ang mapalitan lang katong youngest, ay ikaw nga kaduha, ikatulo, di wala kay gift gikan sa Manila. Ang nanunduman sa papa, youngest lang. Pagdako niyo karon, naakaran sa business meeting, mutindog tong bata sa imong pagkado. Kada lagi sila, may budget lagi ako lagi wala. Oh, itong imong pagkabata, gawas na to. Oh. Wala pa rin ay. Wala pa to. Oh. So, dapat mag-deep dive po ka. Okay, doon masig-sig. Awal ba na rin? Ayaw nagtanaw sa face value sa presenting issues. Tanaw po sa mga cause. Anak. Okay. I wish you have time on this, but now we mga healthy conflicts. Disagreements that are recognized, acknowledged to be in a biblically constructed manner. Organizational deficits, for example, masolbar mo na, ayos yun ang organizational chart, lack of facilities, for example. Dito ba, kung ilang klaseng tepikas na mo, di ba? Diba? Dito among computer ba, ilang computer ba po, ang among computer, di ba ba? Unfair. Ang among di, Jurassic, ang ilan 19th century. Oh. Lahit, di ba? Si Ma'am Bro anak sa disability. DILG. Kung saan conflict ito sa ila, mauunat si Man. Anak yan. That can be corrected by organizational changes can be referred to as structural root causes. So kana, sa'yo ni Sulbahon, kung may kwarta lang, sulbat na. Gusto na org chart, okay to. Masobra siya. And so, atong karaon nga sa kalibutan, lain-lahi atong pag-approach sa conflict. And getting common approaches to conflict, and sometimes they still fall short because ang pag-atubang nato sa conflict sa high depende, ang uban is conflict avoidance. Ay, no? Sabog-sabog na. Peace at any price. Bisag kung sa akong buhaton, hilom na lang ko basta wala lalay gubo. Hilom na lang. Okay. Ang uban, firefighter approach, minimize to accommodate never fully engage. Kailan kayo? Kama ka lang. Kaya kung yung mga karong entertain, musamot ang karayo. Musamot, kasi lang away, kung sige mo tagag panahon. So, ang firefighter, bit sa host, di ba? Kung sige mo naghatag panahon, musamot ang ilang away, and so, ay na lang. Ay, relax na lang. Chill lang siya. Ayaw kayo engage. Pasagdi lang kamay. Kasi musamot na kung sige mo tagal. Ang uban is, they see it as spiritual problem. Kaya mo sila ba, mga kardinal mo sila ba? Kardinal na ba ng tubo? And they see it as spiritual problem. And an approach that oversimplify a complex problem or subject, avoiding healthy evaluation and biblical steps to problem solving and reconciliation. So, kana sa sikaway kana magkardal ko na ba? Wala gina magtubo sa iyo ba? Manang tawag na spiritual problem. Pero ang common denominator to the cause of falling short is this: all view conflict as negative. Ang tanang conflict, according to this view, dili kinamayo.
Wala pa siya makatoon nga ang conflict can be an opportunity for transformation. Others, they see conflict that way because they fail to see the opportunities that conflict presents. Ang uban, tanaw nila ang conflict na oportunidad. Ang uban, sample na conflict. Sagda na yun. Sagda na. Ang uban is they fail to seek deeper causes. React only on symptoms nga si Hare will call it presenting issues. Ang atong gina-address katong makita lang na simptoma. Dapat maghatag panahon atong i-deep dive, tanaw na ito sa mga infections para may balota kung dapat ba siya antibiotic, kung siya antibiotic, ihatag aron masolban ang hilana. Dili na ito solbahon ang hilana lang. Usahay, aspirin pwede po, paracetamol po, pero dapat ato po nang ihatag panahon nga mag-deep dive ka, ano ma-discover kung saan ang sinto, kung saan ginagposa sa hilana. Diagnose yun. Okay? But anyway, kini sa klase ni, usa ni oras ng mga estudyante ko sa ato, 10 minutos sumana. So, ino pa ni Thomas Shillman, ang uban na ay tawag, nasa model, na ay sari-sari ang pag-approach sa conflict, na ay competing, na ay collaborating, na ay avoiding, na ay compromising, na ay accommodating. Competing is, dapat usa lang ang makadaog diri, dapat magdebate mo niya. Atong tanawon kung isa dyan dahon sa theology ani. Compete. Ang aim is pilihan mo itong usa. Sige, tugot ko kay pastor. Sige, magkita taon niya. Ano na ba? O sige, ito na pastor, dito ta. Ang aim sa usa is, ang usa pilihan. Compete. Ang usa is, avoiding. Di na taas-tilihan kay mga musik sa panahon. Ang problema na kay human sa kasimana, tulong kasimana, pagkasimana, nidako ang conflict. Kung na panahon din mo avoid, kung na panahon dili ng panahon avoid mo. Ang usa is collaborating. Okay. Murag na aking makuha ito, kaya siguro mag-meet mo, mag-camping na rin mo, magsabot mo kung si maayo o magkaayo sa iya, katabang ko sa iyo, katabang ko sa ako. So, collaborate mo. Ang usa is accommodating. Okay. Sige. Ikaw na lang masunod. Di na lang kung ikaw na bahala. Mo accommodate na lang ka. Mo sacrifice ka na lang aron may gugot. Sige. Ikaw na lang, okay. Tama ka. Balik ko. Accommodating. Diba? Wala kasi naman. Kaya mo natin buhat sa atong simbahan usahay. Pero mawala kong text. Ang usahay compromising. Pwede ba ka nang mag-win-win lang ta? Tama ka, pero may mali. Ako, tama ako, pero may mali. Asa man tama, pwede magtagbo. Pareho tang mali, pareho tama ako. Pareho tang na-advantage sa ato. So, that's that. According to Kapta Maskil, one mo na sa model. Ang problema kay in this conflict, skip na. And so, ang advice ni Hare is, ato i-demystify ang conflict. Wala ko si Bono anak, pero ang pasagot is, kung ang tanawan mo sa conflict is usig panahon, ayaw tanawa mo usig panahon. Kung ang tanawan mo sa conflict is sala, ayaw tanawa mo sala. Kung ang tanawan mo sa conflict is di mao, then tanggalan ng mga butang about conflict ay mo natunan o atubang nga ang conflict the way it is. So, to demystify is this, involves kapalita ako siya o demystify lagi? Masabot. Pasayon. Di ba pampayo, di po? Kanang, kung unsa to ang mali ng pagtanaw niyo sa conflict, tanggalon to. Tangon ng kalibog. Tangtangon to, galibog ang conflict. Like for example, katulad niya, katulad niya. Ang conflict, kasamo. Negatively. Ang conflict, makalibog sa simbahan. Ang conflict, wala, hindi makuha na. Hilog na kanya. So,
So, imbis ng imong tanaw ng conflict, hindi makatabang, mahimo sa imuha, wala kaayo madalas sa imuha, tanggalon na tanan, and then atubangon ang conflict the way it is. In fact, it says, it involves acknowledging that disagreements and tensions are normal. Pila galing ka personalities? 16. Laylay ang paglantaw sa butang. So, 16 differences po. So, tanggalon po mga disagreements, mga atong, imbis nga atong tanaw ng conflict na makasala, samok ra, atong tanaw ng conflict nga mga disagreements and tensions are normal, but also recognizing the importance of addressing them in a constructive and respectful manner. To effectively demystify church conflict, it is important to promote open communication, active listening, empathy, and a willingness to find common ground. So, imbis nga likayan ang conflict, teksita, Brad, malapit sa Manway, sa Starbucks. I-chance kay Pastor na niya, malapit na dito. Kaya ito, ostirahan namin. Imbis nga likayan, atubangon. And then, atubangon sa paaging parihong mga balansi o guna-guna. Kung di siya magbalansi, at least ikaw balansi ka. You know? Face it squarely, and then see it as something that you are willing to give time to listen. Something that you are willing to be open in your communication. Ano dapat? O atong ilisdan ang atong prejudice with empathy and willingness to find common ground. Okay. Mo ni atong makita sa mga conflicts. Una, ang makita na ito kasagaran, ang presenting issues. Mga simptomas. Ikaduha, para nga may malungkap, so ang pag-approach dapat hatagan yung panahon to dig deeper. Unsa ba yun? Unsa ba yun ang rason nga nung ingani man si Brad mo sulti o mo act dito sa this meeting. Halos na lang mga meeting, puro siya oposisyon. Diyan ka na mutarang. Ano ka no? Unsa ka ang rason nga nung kinisip, puro lang oposisyon party. Wrong ba? Saya sige-sige pag yung ito sa meeting. Diba? So, usahay anak yun. So, do not just do give time on presenting issues, also try to dig deeper. See, why God wired us to respond defensively when we feel threatened o mauni ang sabot na ako. Nara, ang mga psychologists will tell us nga ang atong brain ay tawag lower brain o na ay higher brain. O sa man ang lower brain? O sa man ang higher brain? O ano siya? Ang atong lower brain is anger. May conflict, anger, emotions, flight or fight response, stress. Makiaway na yun. Sa atong upper brain is reasoning, planning, logic, self-awareness, impulse control, and empathy. Ang atong lower brain ngayon, sabog ka ni Tuhan. Pero ang upper brain dapat say something like this. Luuyan ang Tuhan ba? Empathy. Ang akong lower brain ngayon, hindi siya bago eh. But akong lower brain ngayon, dapat ako na yung bitaw si Brad matapik ako diba? Planning, logic, solution. Now, ingon ni Michael here, shift gears. Imbis nga mo respond ka sa atong lower brain, pag libakon ka, libak ako, pag sigitan ka, sigati ko, paglabayon ka, tinapay, paglabayan kayo bato, labayan mo bato. Muna itong lower brain. Pagkita mo niya ba? Kita din mo niya rin. Ingon yung may kiner, shift gears.
Ayaw respond sa imong lower brain. Response ka sa imong upper brain. Dito ka. Conflicts are commonly approached out of instinct level, lower brain. Blood supply moves away from the higher brain thinking part to reactivate your lower brain. When this happens, we can no longer conduct any significant evaluation or analysis, only react to protect whatever feels threatened, and taking mental step and shifting gears can help. Okay. Now, may research ba nga ang mga animals mas dako og lower brain. Gamay ang ilang upper brain. Nga naman, well, sumala sa mga, di ba? Kung ang animal, kung imong kuhito nimo ang animal, ang iro, sa iro, paak. Oh. Survival man ang iyahang response kayo sa lower brain. Gamay ay ang upper brain. Gamay sa thinking, logic, wala siya na. Putong. Survival ang response ng our brain. So kung sumagot ka, sumagot ka. Di ba kung ikaw, di ba? Wala ang lower brain. Survival. Sad to say, nga usahay natin mga Christians nga mas dako ang lower brain sa upper brain. Di ba? Pero kung kita di ay mahimong problem solvers, shift gears, cambia. Ayaw respond dito sa survival brain. Respond sa atong logic, thinking, empathy brain. So kung libakon ka, tawag ka, Brad, mga pito niya, Brad, napin ka pito, ba? Upper brain to. Gilibak ka sa tigas kay pastor na mamay. Right. Brad, kanang niabot ako bisita ba kanang pwede ka sa bayan niya magpunta kapit-kapit ta. Upper brain. Snacks sa dito. Ayaw respond ng murag animal. Survival. Instinct. Yan po nilagay kung labayan kang tinapay, labayan kong tinapay, sulod si garapon. Buwag. Patay na naman. So, ang dynamic sa conflict is this. Ayaw lang timan ayaw lang tanawa ang presenting issues. Dibdib. Tanawa, ibaliki, diskubrihan sa iyang cultural background. Unsa ang iyahang childhood background. Unsa ang iyahang former denomination. Unsa ang iyahang economic status niya mas small. Survival lang to. So pag-abot sa mga meetings, hindi gawas mo niya pero survival instinct. Di ba? So, iyong pa naman kailangan shift gears. Ayaw respond sa imuhang, gikan sa imuhang lower brain. Cambia. Dito ka respond sa imong upper brain. Kung sa kanya ni Jesus Christ, kung ikaw, dibuhatan o maon, balusi o maayo, upper brain. Kung ikaw ay forgive him 7 times. Upper brain. Isa pa. Kung ikaw labayon o bato, labayan kinapay. Upper brain. Ayaw balusi ang dautan. Ayaw balusi o dautan ang dautan. Yung kinamayabas man, bayabas nagibalos pastor, bukol gyapon. Pero ang point is, shift gears. Ayaw pagustuhin ay mong pagka-animal ng water balloon. Survival. Magtuon na ta response gikan sa ato. Now, I know kapalo mo. Milabay na to grabe ang atake sa ato. Kay Aikol, kay Aungon, kay
Yan. Daghan. Bida lang sa Facebook, di ba? Kasi ka ba sa ato? Oo. Man may mabel sa JC. Basta mahilig sa Facebook, nakabasa. Pero wala akong kabalo. Nga wala, nag-respond ako sa Facebook. Wala. Upper brain. Upper brain. Wala akong kabalo. Convention year before last. Human kong lecture ni Kanaog ko o gigukod ko ni Ron Flore, iya kong gihalo. Kurog iyang nabil. Nagahilak. Ang si Ed, forgive me. Kumana. Pero kung nakita ko sa Facebook, away gini. Kaya di ba tinoon? But that day, puman sa akong lecture, nag-uul siya, dalagan sa ikol, kaya binya, usaon ko ni Ron Flore. Pagkakita ni ikol nga gihalog ko ni Ron Flore, hawa na lang sila, hawa na lang sila. Ibit-bit ko ni Ron Flore dayon, o gidala siya masawa, o gipahampon ko siya masawa. So wala na. Puman na to yung away sa ako. Nag-post pa siya ako, wala na. Wala na po. Because, wala akong respond sa akong lower brain. Kung akong gibasta niya accusation, puman yun. Puman yun. I decided to respond to my upper brain. Kasi, Pastor Evel may referee ato. Siya nagpataliwala atong pag-wild ni. Lagi. Oh, na, happy ng bunan sa bungkot. In fact, I told him, gipan ko niya, gihalap ko niya. And I said, di naman kasulti, huwag mo na ilapin. In Quran, you don't need to say any word. I know what's in your heart. Nilukot, ginayang ko sa kwa. And that was it, that was the last. Kung sa pinagdago kung nasigong nakikawal ko na sa Facebook, I know di ko ito tinuod, so nga magpatol ko. Diba? Daghang accusation. But then we have chosen si Icon, we have chosen to respond in our upper brain. Relax lang. God will somehow, find a way. Yeah, and that day, dili gina ko glimtan, magkakurong ka iyang habil, naghihilak siya, halog ko niya, and di makasulti. I said, run. I know what's in your heart. You don't need to say a word. Na lang. So, kada ko kami, friend kami, lala ko nila tatay sa Facebook. Because I know, di ba tinuod? Tinuod. Ano ba yung dahil patol sa iyan? Ako ba na nagpatol? Di, gratis siya. Life was brother wrong. He's still my brother. So anyway, shift gears. At takingon galing ka, ayaw respond sa iyong lower brain. Dada sa pag-ako, dada sa approach Ginoo, logic, planning, reasoning, self-awareness, impulse, empathy. And God will take care of the rest. Diba? Okay, so karon, Molly, ang area, lower brain, upper brain. Ang primary role sa lower brain, rapid protection. Pag sumbakon ka, sumbaka po. Survival man. Upper brain, reflection, regulation, wise choice. Speed, ang lower brain, pag sumbaka ka lang tayo, sumbaka po. Sa upper brain, relaxing. Kalmosa. Ilabay siya ng Facebook. Kaya kalmosa. Ang modo, reaction. Upper brain, slower. Respond. Tinuyuan na response. Dili reaction. Pinlano na response. Common state, lower brain, alarm, fear, anger. Shut down. Upper brain, calm attention. Kaluoy. Magkaluoy. Kalinaw. Pailog. Ilog. Examples. Lower brain, fight, freeze. Upper brain, plan, listen, forgive, solve problems. Structures. Brain, amygdala.
limbic systems, hindi ka na. Parts of brain. Ang imo ang upper brain, you respond by your cerebral cortex. Prefrontal cortex. Dili na gikan. Kung gikan mo kang hayop. Survival. Pag-iro ka ni si Pao, maapo na naman, diba? So, kung dapat karon, may conflict ka ni, mag-decide ka na, ano na mag-shift gears. Kambiya, gikan sa lower brain, pasaka. Respond the way Christ did. Survive na. As mediator or as mediator or as party to the bond. That's what to Kung si Juan pa si Michael Musuti, respond na sa mediator. Mediator as Ah, mediator. So, ato lang nagkaroon na lang. Then, let's go. Okay? Okay. In conflict, we need to think before we act. But the practice of godly responses before must be necessary. Our spiritual thinking needs to be led to lead us to training in godliness before the problem arises. Old sinful habits need to be replaced by godly habits. Good preparation requires good understanding and analysis. Sorting things out is hard, but when a person is stressed, but picturing different levels of spheres of potential root causes can be helpful. So, dili na mag-deep dive, mag-deep dive. Tanawin mo ang cause. Usahay sa grupo, magpalitanay mo na sila. Ang kasuko, ang mga kasakit sa pagbati ni pastor sa ilang madunggan. Pero actually, pagbati ito sa tibok grupo. Ang epekto. Ang epekto dili, yan ito ikaw lang mas bukal. Pero inyo ang pagbati. So tingala ka lang pagbuto-buto na karon. Uy, si pastor naman to, si sulti, pero tuwa sa congregation lagi wala. Kaya ang pagbati niya, pagbati sa tanan. Kaya pareho sila mga, etc. Anyway, so, niadiri ang sulti ni Matthew Hare. From expert, ha? Step 1, diagnose the conflict. Step 2, map the conflict. Mauni akong seminar sa sunod. Oo. Determine the proper process. Prepare the parties. O lisod kain dalaon sa karon lang is naisulti sa ato diri nagkatawa lang. Oh, I wish you had time. What time to mahuman Pastor Gani? Ha? 12? Pwede ba din siguro sa kwenta lang? Ito lang balikan siguro. No? Asa ba ito? Hindi na ako makita noon. Ato lang balikan itong ganyan. Asa ba ito? No? Langsung si temuan pastor no? Ha? Okay. Ang last niya makita na ako diri is para sa ato inumduman that conflict reveals either immaturity or wisdom. James 3 teaches that wisdom shows itself in restraint, peace, and humility. Asagi ka na, upper brain or lower brain? Upper brain. If conflict is handled with uncontrolled speech, asa nagikan ang uncontrolled speech? Lower brain. Or factional manipulation, asagi ka na? Lower brain. The church becomes spiritually unstable. So bigla ubod. And so, ingon ni Pablo,
dili pwede nga ang work sa Ginoo magpabilin nga disorderly. So ato yung tubaw na conflict. O naay pathways nga buhaton sa simbahan. Unsa ang mga steps nga buhaton when conflicts come? Pathways. Buhaton ng clear steps, escalation kung dapat buhaton ipasaka sa taas, or ato pong tanaw na ang involvement at the right stage and conflict is handled by clear process, proper escalation and accountability. And he says this includes refusing secrecy that enables harm and protects the vulnerable. And so, some Baptist churches, ang process, kung natin mga pathways sa tubaton sa atong churches or when conflict comes, the process prevents personality-driven decisions. Siguro pa sa pagkani, kung kisa itong hawod, katong daog, kami. Yung sa itong kamahanan, katong daog, kami. But this is, dapat, dahil fairness, and leadership should not avoid process because it feels cold. In fact, ang process, ang pathway at buhaton is always protective. So, may tulog ko lang akong bilin sa inyo, it's already 11. Conflict is handled by clear process, proper escalation, and accountability structures. Leadership should protect the vulnerable by refusing secrecy and that enables harm, and process prevents personality-driven decisions. Documented steps and fairness protect the church. So, sunod na ito ang 1 Timothy 6, sunod na ito ang 1 Timothy 1:13, ang Jude 3. O, yung siya, you guard our faith, avoid speculation causing division. Hindi lang na patakal ito. Response sa atong lower brain. Bisan pa sa procedure sa panahon sa conflict resolution, use pagtuwa sa conflict, using sound words is important. And so, di na po decide kung man akong, di na po magkapada. Pastor, 11 naman ako, usura sa atong, last one sila lagi. Anyway, kini siya, ako nabilin lang sa inyo. Kita niyo diha? Number 1, when conflict comes, diagnose the conflict. Ito balik niya. Identify the nature, stage, and seriousness of the dispute. Practical question, what is actually happening here? What seems to be the problem? But then you go and discover what is the real problem. Ay, tanawa itong presenting issues. Tanawag yun sa ang pinaka-cause. Tapos, map the conflict. Wala pa na kalimutan sa Simano na. Identify parties, issues, history, interest, power dynamics, and stakeholders. Map means, tanaw na to, kinsa man involved niya. Kinsa man ang naadiha, kinsa ang causes niya, kinsa ang history sa conflict. For example, sa seminary karon, many years ago, na isa ka estudyante nga gusto mag-enroll. He was 16 years old. Gi-reject sa presidente. Hangtod karon. He is still mad about festivities. Bisag asa sa mga to. SBTS is bad because Rocky Reds rejected him na mag-enroll because he was underage. Hulat lang ka. Hulat lang ka, mag-18 ka, tagawag ka na mo na rin. Wala siya magulat. Nag-enroll siya sa Assemblies of God Seminary and now started to backbite SBTS. Dito ba naman wala? So, dito lang tanawa katulihan mga pagbakak diya sa tubangan. Dive deep. Kung saan yun ang cause? And somebody told me nga, kanang mag-sa siya sa una, di-reject nila friends. So, hangtod karon,
Wala siya maayong butang, isulti sa secretary. Ang problema kay di ko siya gusto nga makikisolusyon, so hilom lang ta. And then determine the proper process. Select conversation, coaching, mediation, investigation, discipline, and outside help. Kung kinahanglan, mahita tayo mga expert. What process fits the situation? Conversation lang ba? Coaching ba? Mediation ba? Investigation ba? O disiplinahon na lang yun? Last remedy. Before sa mediation, prepare the parties. Meet separately. Set expectations. Reduce escalation. Kung mahimo, salbahon na lang din. Hindi na lang ito natin pasaka po sa ating division. Pasaka sa kayo dito. Kita na ito, Rodrigo. Sabot-sabot. Ano lang, sabot na lang, pick-upin na lang. Diba na lang. Then, convince structured mediation. O, kung di ko matabangan, okay. Kung ang legal problem, na ang legal expert. Kung ang problema ka ng pinastol lang, na yung moderator na ito. Kinsa ang structured mediation na. Respectful communication and mutual listening. Manamita mo. Clarify facts, feelings, and positions. Usahay, ang pinaka-issue is, musulti lang kakaroon niya, oppose ka ng budget, pastor ba? Hindi ko na. Gasto kayo na. Wala iyang presenting issues. Pero ang real intention is, gusto niya na pataasan niya iyang sweldo sa budget. So, namigawas, mahal niya, pastor. Oppose ka na. Personal. Pero sa mind niya, nasa si pag ako sildo niya. Mana wala makita ito. So big deal. Iba ang presenting issues, iba po ang intentions. So yun ni Michael here, paminawi ang presenting issues pero take time to dig deep. Kasi gusto niya pataasan ng sweldo niya. Yung sweldo niya, maghihapon 5 years na. So, totoo yun. Ang tuyo niya kung ano po siya is, katong iya ng sweldo, lang increase. Katong tuyo niya. Okay. So, clarify facts, positions, and interests. Usahay, ang position will differ from intention. And then, negotiate commitments. And then, 9 and 10, record the agreement, follow up the evaluation. So, karon, ako ibigan sa inyo, tapos abot sa ito mga wala tayo dapat punta na po tayo practice ginagawa dito, pero wala kita. But at least, na may background, sorry lang ko sa kasunod, si Pastor Rocky na mag-lead sa Idri. Siya na bahala rin na. O si Pastor Tony. Okay. Meantime, may question wala. It's 11 na. Question? Sa church, although di mas siguro one din siya na like an Wi-Fi function, but it's inherent for the pastor to be even mediator. Whether he likes it or not, mediator din siya, especially if the conflict happens sa church, di ba? Ang bantayan ng siguro with the Ana is, matanong tanak ko, sa asa ka perspective, as a mediator or part of the conflict, no? Kung mediator ka, conscious siguro bantayan na kanang wala ba dapat negative thoughts mo daw? Labi na kailan na ka sa mga members na dan. Sa ang may tabo man ko na is, may mga kailan mauglit siya, sa mong kinila, pati. Marabag, kung nag-training na dayon, kinagdadaan ba? Wala, dapat fresh kid ka, kung mag-mediate nga. Kumbaga, wala gid kay, at back of your mind, na morning na personality. Ang i-confront is the situation. Dili ang katong personality sa God. Kaya naaman tayong mga biases, God. Kaya nga, paano ka, nabatog ka, paano ka sa God. Kung ba o kaning meaning na dayon gani, ano ba tayo ng pastor? Bisan kung nata sa church, again, with due respect ha, mugawas gihapon na siya. Gumikan kay, natay mga, Ivan quote me this, unlimited thoughts about the person. So dapat Christian siya as in, confront the situation, really ang mga person. Wala lang. As a mediator.
ang shortcut nga pamaagi isulti sa akong decision is this. Pagkatubang sa problem, you ask, what seems to be the problem? What's the problema? Presenting issues. Pero, dig, what is the real problem? Pusis. Hinungdan. Hinungdan. And then, unsa ang mga options? 5, 3, 4, 5, 6 options. And then, unsa ang pinaka-best option? Best option. Upat kibuta. What seems to be the problem? What is the real problem? Options to solve the problem. The best option to do in light of the problem. So that should be shortcutting all these 12 steps na imaginary. Dapat po, as I've said kahapon, nasa pathway sa discipline restoration. Wala siya. Problema sa kasi discipline ng ano, Lagi ko dapat lagi dapat na ay discipline restoration. The pathway must be developed. Ang sa kanya tutuyo kung anong na ay mga pathways kung saan ito ay ganit. So that the gospel will not be hindered. Dili mapalit. Aron way babag ang aton pagwali sa mga balita. Barriers. Kini mga pathways dapat i-embed nato sa atong mga samahan. According to the dictates and influence of the scriptures. So, overload mo kayo. Ato lang balikan ito. In the meantime, si Pastor na bala, moderator niya na, o si Pastor Tony, o si Pastor Rocky, makatubang sa inyo ang mga kamingaw direct. Di ba? So, salamat yun sa inyo sa inyo pagpahilom. Okay. Pastor Rocky, hatag ako sa inyo na. Hindi na ko gusto ma-overtime kay maragurot na po na akong laway.